What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, no, ang papanoorin po natin itong interview po ito ni Sir J, no, sa Dogbrock TV, no. Pakinggan natin maigi yung mga insights niya regarding po sa ating mahaliman, no. So I'm very sure na hindi pa lahat sa inyo nakapanood na ito, no. So guys, mahaba ito, no, pero doon tayo mag-focus sa part na sa mahaliman na po guys, no. So pakinggan niyo pa rin yung buong ano ito guys, lalagay ko na sa link sa baba, no, kasi maraming mga learnings dito, maraming mga bagay na makakapulot kayo ng aral, no, to the point na Sir J tumigil, hindi ko rin alam na tumigil pala siya sa pagsasayaw, and then umalis siya sa experienza, and then pernurso niya talaga yung career niya, and then sobrang ano pala, no, naging blessing po talaga ang SB19 po kay Sir J, no. So tara, panoorin po natin, let's go. And then, sa sobrang kain ako ng burger nga, tumaba ako. Tapos nagbabasketball ako. Tapos na-injured ako. Okay. So, nung na-injured ako, sabi ko, wala. Di na ako sasayaw. Kasi, na-injured na ako. Babalik-balik na tong pilay ko. Tapos, nung time na nag-church ako, pilay pa ako. Sabi ko, Lord, isinusurrender ko na yung pagsasayaw. Tapos na yung career ko. Parang, ayoko na. Tapos na ako. Kanila na yun. And then, yung parang dumating na yung point na ayoko nang sumayaw. Biglang kinontak ako bigla during nasa church ako. Nasa church ako, may kumontak sa akin na pwede ka bang mag-choreo sa amin? Yun na. Ganun, sabi ko, wala. Ano to? Kumbaga, temptation ba to? Kumbaga, ganun lang. Kasi surrendering ka na nga, no? Eto na naman. Okay. Pero wala, ito dun pa rin talaga. Sino to? Sino tong pwede ka ba Ayun, mag-orsa? parang Opportunity. Ng SB19. Okay, eto na yon. Oo, Dilapitan ka na ng SB19. Tinanong kung pwede ka mag-choreo sa kanila. Oo. And then, bumalik na ako ulit. May kilala ka na ba sa SB19 ito? Lagi ko silang napapanood sa sa sala namin kasi yung kapatid ko nanonood ng vlog nila. So, And 18 to Nasa Cebu ka nito, ah. Nasa Cebu ako. Pero wala kang kakilala sa kanila personally. Wala. May mga Bisaya kasi dyan, eh. And then? Wala. And then, yun, parang nag-start na nag-contact na kami. Tapos, kaya ko ba? Kasi yung tuhod ko nun talaga, yun yung pinoproblema ko eh. Tapos habang ginagawa ko yung sayaw, nilalagnat ako. Tapos baka isipin nila, may COVID ako. Kasi nilalagnat ako eh. Tapos nakamas ako lagi. COVID era nun eh. Oh. Parang, nung nakapag-try na makapagturo sa kanila. Paano? Nasa Cebu rin ba sila nun? Or? Pumunta ako ng Maynila. Sino Ikaw lang? Kasi gusto kong pumunta din ng Maynila. Nung tinuro ko na sa kanila, dun na nag-start yung pagkakilala nila sa akin. Kilala ko sa kanila. Sino kumontak sa'yo? Management nila? Label nila? Or choreo lang din nila? Or sila mismo? Sila mismo. Wow! Wow! They know their shit eh, no? Alam nila din kung sino yung gusto nila katrabaho talaga eh. Okay. Yun. And then, nung time na yun, talagang hindi rin ako makapaniwala. Pero SB19 is big na that time. Oo. Going big, bigger. Naririnig ko talaga Big na. sila. Okay. Kasi gusto ko rin yung music Manabasing ka to, nila. Kasi yung what ginamit ko pa yun sa parang sayaw namin ng XB Jensen, parang reunion. Tapos nagulat ako na kasi nagulat ako na biglang madaming tao na nagko-comment. Yun. And then nung time na yun, parang nagtuloy-tuloy na nga siya. Tapos eto na yun. Sabi ko, eto na yung sagot sa prayer ko. Nabigyan mo lang ako ng isang favor. Pipigay mo lahat. Pipigayin ko. Magaling kasi may mentor ka na by that time. Na binigay yun, na mentor ka na. Tapos na-give up mo na lahat and na-rehabilitate ka na. Nanggaling ka na sa makabundong bagay. Kumbaga hindi ka na basta-basta natitempt. Di ba? Kumbaga parang alam ko na yan, hindi maganda dyan. Tsaka siya, kumbaga, pinarana sa'yo ang mawalan. Para ingatan mo yung susunod na darating. Para pahalagahan mo yung ano man yung meron ka ngayon. Hindi na mawala ulit. Pero, aaminin ko talagang ang hirap talaga, no? Dito sa mundo parang battle siya eh. Everyday. Everyday. Para sa malaking game, no? Tsaka kahit saan ka pumunta, maraming pagsubok, temptation talaga. Na pwede mo pa rin kahit ulit na mapagdaanan, pwede kang bumagsak ulit. Pero ang mahalaga nun,
Yung talagang inaamin mo sa sarili mo na mali yun. Kumbaga, mali to. Mali yan, mali yun. Kailangan kong ayusin yung mindset ko. Kumbaga ganun. Kailangan mong ikaw pa rin sa sarili mo yung kakausap sa'yo na hindi ibang tao na, huy, mali yan ha, ganito. Ikaw mismo dapat na, teka lang. Kailangan kong ituwid yung utak ko. Parang kailangan kong ayusin to kasi kumbaga, ang hirap makapunta dito. Tama. So, parang mag-ingat ka. Kumbaga, ayusin mo yung buhay mo, pagkatao mo. Wag mo nang sayangin tong pagkakataon na. Kailan ka nag-start to work with them? Anong time yun? Mga 2000 ano yun? 2020? 21, 22. 21, 22. Tapos ever since then, you're working na with them? Oo, nagtuloy-tuloy. Tapos nagpahinga muna, bumalik muna ako kasi sa Cebu ako naka-base. Tapos sa Cebu ako, and then, noong talagang nagtuloy-tuloy na, lumipat na ako sa Maynila. Doon na nabuhay ulit yung ano. Kaya sobrang pasasalamat ko din. Na ano, nakabalik ka sa dancing? O na talagang sinurrender ko lang. Na, alam mo yun, natutunan ko noon, parang kailangan mong isurrender. Kasi minsan yung desire mo ang magpapahamak sa'yo eh. Gustong-gusto mo. Tapos pinagkaloob sa'yo. Tapos biglang yumabang ka. Tapos di mo na ingatan. Di mo na gamit ng tama. Pang, no? Oo. Binigay sa'yo yung desire mo, tapos hindi ka ready, sira ka. Di ready yung character mo. Sira ka. No? Sunog ka, no? Pero, lagyan mo ng malaking makina yung maliit na kotse, sabog yun. Di ba? Oo. Uy, gets. Galing. Dapat swak din yung character. Dapat ready ka. Prepared ka. Nag-training ka for it. Hindi lang galing. Kasi yung victory, minsan, ano siya, delikado. Pwede mo siyang ikasira. Post ko lang, no? So, ang ganda nangyari nung timing, no? Kumbaga, marami mo nang binigay na lesson si God or trials kay Sir J, no? Para alam mo yun, may apply niya rin sa SB19, ano, pahalagaan niya yung trabaho niya, no? Kasi, paano kung yung dating si Sir J ang mag-handle ngayon sa SB19, no? I think hindi magiging gantong matured enough na pahalaga ni Sir J. No? Hindi ko sinasabing hindi nagpapahalaga si Sir J before, pero alam mo yun, nadagdagan lalo yung passion niya and then yung sincerity niya sa kanyang ginagawa. No? Nung marami siyang challenges na ranasan. No? So, okay, tuloy. Jay, ano yung mga kinoreograph mo na solid songs na pwede mo i-share? Na masasabi natin na part of this is, you know, ako yung gumawa ng steps na to or in-idealate namin to. Paano ba kayo nag-work ng SB19? Do you give them the choreo? O collaborative siya? Ano siya eh, kumbaga, lagi ako nagtatanong sa kanila. Yeah. Okay, kung ano yung direction. Siyempre, sila yung artist. Okay. Kumbaga, sila Pablo, and then sila yung gumagawa ng music. Sila yung talagang, siyempre, ako na nagmi-mix dati, di ba? Alam mo yung paano yung choreo. Kasi ikaw yung nagme-mix. So, paano kaya sila yung gumagawa ng kanta? So, sila mismo nagsusulat. May na-visualize na sila kung ano yung nangyayari doon. So, tinatanong ko yun. Tinatanong ko yun. So, doon ako humuhugot. Tapos tsaka mo pinagsasama-sama. Galing. Hindi, kailangan mong makinig din talaga sa iba eh. Kailangan mong talagang Tsaka artist din kasi talaga sila. Hindi mo rin, alam din nila yung ginagawa nila ng sagad eh. Sobra. Okay, that's good. Nakakamangha. Sige, pag-usapan pa natin lahat yan at saka yung current career mo. Magbe-break lang tayo mabilis. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Kasama pa rin natin si J2X. Ako po si Dog Brock. Yo, Cybergang, maraming salamat sa pagsuporta dito sa Dog Brock Radio Podcast. Dahil sa mga suporta nyo, patuloy namin nagagawa yung mga gantong klaseng content. Check out nyo rin yung iba pa namin mga programa. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-follow kami sa lahat ng socials namin, Dog Brock TV. Keep on winning. Yo, Cyberspace, nandito ka pa rin sa paborito mong podcast. Ako po si Dog Brock. Salamat sa mga nanonood dito sa live stream. Kung di nyo pa na-share yung video na to, i-share nyo. Kung di pa kayo napag-like, like nyo na. Comment kayo. Shoutout kung di sa pa napag-subscribe, i-click nyo yung notification so, bell. Sobrang importante yan. Makakatulong yan para paulit-ulit namin magawa yung ginagawa namin at mas marami pa tayong kwentong mapakinggan at mas marami pa tayong matutunan galing sa mga experiences nila. So yeah, subscribe, follow, like, okay? Balik tayo kay Jay. Jay, being a choreographer of SB19, one of the most successful groups in the Philippines, if not, no, the most. One of the most. For me, the most. 5 people.
different attitude, different character, different artistry, different image, different branding. How do you handle them? Like, how I've known na you are a choreographer at a very young age sa isang grupo na pinagkatiwalaan ka. Nag-champion kayo. Championship caliber yung choreography mo, yung ideas mo. Pero this is a different caliber of artist. Ito yung gagawan mo ng sayaw ngayon. Sabi mo nga, sila yung gumagawa ng music nila. So, paano mo binabalance yun? Like, how to work with P-Pop Kings? How is it like? Tumpak, P-Pop Kings. Hindi siya mahirap. Okay? Kasi, yun, parang nakaka-amaze din kasi na sila artist talaga sila na sila yung gumagawa. Sequence lang, no? Hindi, parang hindi siya prod number lang. Tsaka gugustuhin mo talaga na gumawa ng marka. Kasi sila gusto talaga nilang Okay, ganun sila sa work, ganun sila sa ethics. Pero, like, bigyan mo nga kami mabilis lang ng process kung gagawa kayo ng isang sayaw. Like, paano siya nabubuo? Magbigay ka ng example. Like, working with them or... Sabihin natin, ano ba? Ito. Gento, yung parang... Gento. Sabihin sa akin ni Pablo na, sabi niya. Jay, yung sayaw ba natin natatandaan ng tao? So, mapapaano ako nun? Magre-reflect ako nun. Self-check, baga, Sayaw na matatandaan ng tao. Okay, paglalaro, iisipin ko yun. So, nare-remind ako. Kasi minsan lang tayo gawa tayo ng gawa. Mas nako-confirm na ito dapat gagawin. Kailangan may purposeful siya. Okay. So sila, magaling sila mag-communicate. Oo. Okay? Okay. Talaga na, Jay, ito yung gusto namin, ganyan. So, kailangan mo din kunin yun Kasi hindi pwedeng, kasi may mga opinion din sila na magiging inspirasyon sa paggawa ng choreo. Yeah. Kailangan mong maging kumbaga, collaborative. Doer and listener. Nice. Kasi kailangan mong makinig para mas lumawak yung idea. Nice. Sa dami ng experiences mo, Jay, sa dami ng mga pinagdaanan mo, magbigay ka ng mga memorable moments saka yung biggest life lessons on those moments. Example, yung moment na gitara ka ng gitara, umiiyak ka na lang, gutom na gutom ka, tapos may kumatok, binigyan ka ng pagkain. Ang life lesson nun, yung temptation, yung mga ganun. Magay ka pa nga ng ganun. Kasi sobrang lalim mo sa ganun Sobrang, ang galing lang. Ang daming tao maraming pinagdadaanan. Pero hindi lahat ng tao, yung pinagdadaanan nila, may realization sila. Hindi lahat ng tao pinipik yung moment para ikwento one day, para sabihin na, awakening tong moment na to sa akin. And ako na-appreciate ko ikaw kasi yung mga ganun ulit ulit. Pwede ka pa rin mapiyok Okay. So, parang natutunan ko talaga, marami akong natutunan na parang walang magtatagumpay sa pamamagitan ng pag-atras. Walang magtatagumpay sa pamamagitan. Kasi, alam mo saan ka pupunta. Dapat. Alam may target ka talaga yung... Okay guys, I think that's it. Hanggang doon po yung nakita nyo Finord Ford ko kasi hindi ko pa talaga actually napakinggan yan. Yung hanggang banda doon. Pero so far guys, napakadami kayong matutunan kay Sir Jay. Suggestion ko lang panoorin nyo rin ng buo. Comment down below kung gusto nyo panoorin ko ng buo. Actually kasi napanood ko na yun lang masama And ayun, nag-stop lang ako nung nabanggit na SB19, sige gawin ko na reaction video to. So ayun guys, marami tayong matutunan na aral dito, like mga life lesson. Pasensya na guys, medyo hirap magsalita. Meron ako singaw sa dila. Nakakainis pag may singaw ka sa dila po talaga. Ang hirap pagsalita, ang hirap kumain. Pwede na tanggalin tapos itapon Hindi ba sa yun? Si Sir J, isa sa mga example talaga guys na marami kang matututunan sa mga bagay. Pag halimbawang napagdaanan mo yung mga bagay na talagang sobrang masalimuot. Kumbaga challenges po talaga siya. And isa sa nagustuhan ko guys is talagang nakikinig siya. Like kung ano sabihin ni Pablo ng SB19, yung gagawin niya. Hindi kasi pwede na choreograph lang ka lang ng choreograph pero hindi mo pala alam yung gusto nila iparating. So, I think kaya talagang hindi nila let go ng 1G Entertainment or ng SB19 si Sir J dahil sa ganong klaseng attitude niya na hindi siya yung to the point na choreographer
okay, sige, gawa ko ng choreography to, ako na bahala. Siya yung, paano ba? Ay, okay, sige, ganito gawin natin. Okay, sige, collaborative kumbaga. No? Kumbaga, kung may gusto sila, Pablo, na gawa, ay nang gagawin ni Sir J. No? Pero syempre, gagawa ng choreography Sir J, pero at the same time, sila Pablo, parang kung meron silang mga gustong ipagawa na gantong concept, ayun yung gagawin niya. And isa rin na gusto ko rito guys, yung sinabi ni Pablo na, Sir J, yung sayo ba natin natandaan ng tao, no? So, kung si Sir J, pag gumawa talaga siya ng choreography, pwede siyang gumawa ng mga super duper mega ultra technical na sayo po talaga, no? Pero this is kumbaga entertainment talaga, no? Like gumagawa ng kanta, kailangan talaga matandaan ng mga tao, no? So sobrang effective po talaga ni Sir J pag gumagawa ng mga steps. So ulitin ko ulit, si Sir J, napaka-unique ng kanyang style, no? Kaya ang sarap tingnan, ang sarap gawin ng kanyang style of dancing, no? Kaya I'm very sure kaya nahuhook ibang tao dahil rin po sa style ng sayaw niya. Sobrang kakaiba. And at the same time is hindi ko ma-explain, eh. Basta sobrang sarap panoorin ni Sir J, no? So shoutout kay Sir J sa pagiging pakikinig sa SB19. At the same time, salamat SB19 sa pagtitiwala rin po kay Sir J, no? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video, no? Yan, comment down below guys kung gusto niyo panoorin ko ng buo itong video to. So this is Point signing out. Peace. Bless you.